Pagdating namin, orientation lang kami doon, konting briefing. Tapos pupunta na kami sa place kung saan daw merong ritual. Then ang requirements po sa ritual is maglagay tayo ng any kind of ruins na may altar doon sa may building. So, start na hike. Ayan, galing tumakbo! Yo! Welcome to the summit of Mount Colago. Let's go! Madilim na at malakas ang buhos ng ulan nung nakarating kami sa Roty Peaks, kung saan kami magpapalipas ng gabi. Dala-dala ang mga pinamili namin sa bayan, agad kami kumain ng hapunan. Lingid sa aming kaalaman ay mayroon palang event na idadaos ng gabi ngayon. At syempre pa, hindi namin pinalagpas ang pagkakataong saksihan at makiisa sa selebrasyon ng lugar. Agad kami naghanap ng mainam na pwesto para matunghayan ang pagtatanghal ng mga lokal na banda. Sinamahan na rin namin ang konting inuman. Kinabukasan, yung parin mo sa ulap, sa sirin mo sa dagat, ang kain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. At ganyan nagtapos ang nakakapagod pero masayang unang araw namin dito sa Bukidnon. Good morning. It's 5:40 a.m. Gising na namin. Dito kami sa Roty Peak. Day 2 ng Bukidnon tour. So, gabi dumating kami around 7 eh. Tapos, meron lang band. Tapos, nag-inuman lang kami. So, ayun. Hintayin lang namin sunrise. Tapos, picture na. Sir, bakit nga may band kagabi? Anniversary. Anniversary pala kagabi. So, 50 years or no? So, 50 year anniversary ng Roty Peak kagabi kaya may band. Sa'yo naman, one na kami natapos eh. Tok pa ako. Anyway, ito yung view namin dito. Kaya. Dito pala sa tent area kami natulog ni Rex. Habang sa kubo naman nagpalipas ng gabi ang iba naming kasamahang mga babae. Habang hinihintay ang almusal, napagpasyahan ko na maglakad-lakad muna para pagmasdan ang lugar. Madilim na kasi nung dumating kami kahapon.
kaya bahagya na naming naikot ang lugar. Siyempre, nagpalipad na rin ako ng drone para makita kung ano nga bang itsura ng kabuuan ng campsite na ito mula sa itaas. Ang Roty Peaks Ridge Camp ay matatagpuan sa barangay Dumalaging, Ipasugong, Bukidnon. Ang kwento, bago pa raw ito maging isang commercial camping site, ay nagsimula ito bilang isang hammock campsite para sa mga magbabarkadang mahilig mamundok. Isang malaking bahagi ng misyon ng may-ari ng campsite na ito ay matulungan ang komunidad ng Dumalaging at ang mga residente ng Lumad sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad tulad ng trabaho at iba pang hanap buhay. Makalipas ang ilang minuto, oras na para mag-almusal. Pwede kayong umorder dito ng mga silog at mag-almusal habang tanaw ang ganda ng kabundukan. Bakit? Bacon na akin, kuya. Yung tatlo kanina. Ata. Pagkatapos ng almusal, ay agad kami nagtungo sa Kubloy House, kung saan ay meron daw mas malawak na 360-degree view. Open area itong lugar na malapit sa Kubloy House. Kaya talagang ma-appreciate mo ang 360-degree view na handog ng lugar. At syempre, may kita mo rin dito ang matayog na bundok ng Mount Culago na siya namang pupuntahan natin bukas. Pero sa ngayon, namnamin muna natin ang ganda ng tanawin dito sa Roty Peaks. Ganda pala si Kapiti ay sa umaga dito. Maya-maya pa, sinimulan na namin ang biyahe paalis ng campsite. Di ba ma-extend yung... At habang pinagmamasdan ko ang daan, mapapasalamat ka na lang talaga na hindi kami na disgrasya kagabi rito. Bukod kasi sa rough road ang daanan, ay halos bangin na pala talaga ang gilid na binabaybay namin. Nung unang daan kasi namin dito, ay bukod sa napakadilim, ay malakas rin talaga ang buhos ng ulan. 3 to 45 minutes na tricycle dito. Wala pala akong connector. Wala, baka body ka na siya. Sa pagpapatuloy na pagbaba namin mula sa campsite, ay nasilayan naman namin itong Pinaanan Bridge na siyang tulay para matuwid mo ang malawak na Tagoloan River. Dito, huminto kami sandali para mag-group picture. Galing naman po. Itong malawak na taniman ng mga pinya ang nagsisilbing palatandaan na nakabalik na kami sa kapatagan at malapit na muling makarating sa bayan. Ganito nga nagsimula ang pangalawang araw namin dito sa Bukidnon. Ngayon na napuntahan at nabisita na namin ang Roty Peaks, maliwanag na sa akin kung bakit sumikat ito sa social media. Simula nung una ito nagbukas,
noong 2019. Dahil para ito sa mga tao nang gusto ng tahimik at maluwan na pahingahan na siyang malayo sa kinagisnan nilang maingay at magulong sibilisasyon. O paano? Salamat sa panonood ha. Biyahe muna kami. See you sa susunod na episode. Paalam!